po akong vlogger, taga Malabon po kami. Ito si Kaisel, asawa ko po. Yan si Kaisel, may asawa ko siya. Una po pa kayo sa Malabon, ako po, masarap yung aming pansit. Ano pa ho ba? Si kapatid na Denver, napanood niya lang po ako sa YouTube. Sa biyaya at awa naman ng Diyos, yung YouTube channel namin ay fast growing naman po. Para buong Pilipinas ay katapano ay naaabot na ng channel natin. Marami na po ako subscriber sa awa ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, vlogger ko talaga. May bigyan ko kayo ng sticker na. Usually, ang main vlogger. Nataon nga lang talaga na ang mga binablogs natin is more on Bible, about Bible believing. At nataon lang kasi na meron akong ginawang vlog regarding dun sa katapusan ng mundo series. Yung tungkol sa future, yung mangyayari sa future. Yung sinasabi, hula ng Bible tungkol sa future. Ayun, sa awa na biyaya ng Panginoon, sumikat po yun. Nag-bloom. May series po yun. Ngayon, nasa part 16 na po kami. Pag panoorin niyo po sana po yun. Vlogs, lang po kayo. Pero sa ngayon mo kasi, siyempre, sumusunod naman ako sa panawagan ng Panginoon sa akin na ibahagi yung mga bagay na totoo. Yun nga po, ay naniniwala ako na in-invite ako ni Denver dito, talagang for the sake ng mahal talaga kayo ng anak niyo. At gusto niyang magkaroon kayo ng kasiguraduhan sa hinaharap. Pag sinabing hinaharap, after mo ng kamatayan, yung kahapon pinag-usapan natin, after we die, handa na ho tayo. Tapos kahapon, pinag-isip ko po kayo, di ba? Sabi ko, pag-isipan niyo po, ano pipiliin niyo? Wala naman kayo ibang pipiliin, wala naman kayo papasukang religion. Wala akong religion, wala kaming grupo. At wala kaming, ano ba yung ibang grupo na simbahan na hingi-hingi pera-pera? Yung nakakasira ho ng ebanghelyo yung puro pera-pera na hindi kami po. Ang after kami doon sa, kasi kami, nananampalataya kami ligtas na dahil ayon sa pinapangaral ng gospel, gusto namin share sa inyo. So, eternal destiny, mga kapatid. Tandaan po natin, ang pinag-uusapan natin dito, biro mo, no, buhay ka dito sa lupa, 70 years ka lang, pinakamatanda ng tao sa mundo, o minsan 100 years. Kumpara mo doon sa bilyong, walang katapusang buhay, kung saan ka pupunta? Kung wise kang tao, mag-isip ka, ano mangyayari sa akin? May sinabi naman pala ang Biblia, ito, na regarding doon sa kung ano yung kaligtasan natin. At kahapon, napag-usapan natin na kay Kristo, wala sa religion, wala sa samahan, at sinabi nga din doon na wala sa mabubuting gawa. So, yun po yung ating pag-usapan natin ngayon. So, kayo po, gusto nyo bang kung kayo po ay nakapag-desisyon na manampalataya ng 100% kay Kristo, mananalangin tayo ngayon. Ito, mananalangin ako, yung gustong sumabay o hindi, okay lang. Okay lang po. Kasi ako, sinasabi ko lang yung totoo. Sinasabi ko lang na para rin sa ating future. So, kung sa tingin mo, sa sarili mo, sa lahat ng tao dito, kasama kayo. Kung sa tingin nyo sa sarili nyo, hindi pa kayo ligtas, panahon na ngayon para manalangin tayo. Hindi lang naman magsasabi ka lang naman sa Diyos ng iligtas mo o Panginoon. O okay na. So, yun ang ating gagawin ngayon. So, lahat to. Sino man yung mga tao dito, lahat kayo na nakikinig sa akin, na hindi mo sigurado yung buhay mo, after ng iyong kamatayan, manalangin tayo ngayon. Hindi religion, hindi kung sino, kundi yung tatanggapin mo natin si Jesus mismo. Yung si Jesus yun na nandyan, yung kilala natin, yan. Ako nire-respeto ko po yan, yung ano yung nakikita nyo dyan. Yung ibang born again, walang respeto dyan Basakin daw. Di po kami ganun naiintindihan namin kayo. Ang mahalaga kasi dito, yung pinananampalataya natin, sino? Yan, element lang yan. Yung sino siya? Si Kristo na nasa langit ngayon. Yun ang ating mananalangin. Okay? So, manalangin po tayo sa mga gustong
tumanggap ng kaligtasan, sabihin po natin sa mga isip natin. Kung nahihiya kayong magsalita, sabihin na lang natin sa isip natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa hindi aksidenteng araw na ito. sa hindi aksidenteng araw na ito. Tinakda ngayong araw na ito. Tinakda ngayong araw na ito. Manalangin kami sa iyo Manalangin kami sa iyo bilang aming pagtanggap bilang aming pagtanggap sa iyong regalo, sa iyong ginawa sa sa krus, iyong ginawa sa krus para kami ay maligtas. para kami ay maligtas. Nananampalataya po kami Nananampalataya po kami sa pananampalataya mo sa pananampalataya mo na ang sino man magtiwala sa iyo, na ang sino mang magtiwala sa iyo, lalo na sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, lalo na sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ay maliligtas. ay maliligtas. Tinatanggap na po namin ito, Tinatanggap na po namin ito, ang kaligtasang ipinibigay mo sa amin, ang kaligtasan ibibigay mo sa amin, ang kaligtasang kinahabagan mo lang kami, ang kaligtasan kinahamagan mo na kami, at hindi sa aming mabubuting gawa, at hindi sa aming mabubuting hindi gawa, sa aming religion, hindi sa aming religion, kundi ito ay pananampalataya sa iyo, hindi ito ay pananampalataya sa iyo, lalo na sa iyong ginawa. lalo na sa iyong gawa. At yun po ang pag-uusapan namin ngayon, At yun po ang pag-usapan natin ngayon. kung ano man yung ginawa mo. Kung ano man ang ginawa mo. Sa una pa lang, Sa una pa lang, pinananampalataya ko namin pananampalataya mo na na matagal mo nang sinulat na matagal mo lang sinulat ang aming pangalan ang aming pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Mula ngayong oras na ito, Ngayong oras, ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, January 9, January 2025, 2025, kami po ay ligtas na. kami po ay ligtas na. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. At syempre, humingi rin po kami ng tawad. At siyempre, hindi kami tawad. Lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Lahat ng mga nagawa kasalanan. mula nung ako may pinanganak pa Mula nang ako'y pinanganak hanggang pa, sa mga oras na ito, sa mga oras na ito. tinatanggap na po namin ang kapatawaran mo. Tinatanggap po namin ang katawan. Salamat po. Salamat po. Ito'y nangyari na Ito'y nangyari na. sa simula ngayon. Simula ngayon. Amen. Amen. Okay, salamat po. So, kung sineryoso niyo yung panalangin na yun, seryoso ang Diyos ko. Hindi po ano. Pero kung hindi, okay lang. Darating ang oras, maintindihan natin ito. Pero sa ngayon, kasi tinan nyo itong ating tinuturo sa atin ng ating religion din, sa atin sa Catholic. Nakikita natin yung di ba, nakapako si Kristo. Ano meaning niya? Naipaliwanag ba sa atin? Pero totoo yan. Aminado ako na yung ginawa ni Kristo sa krus, powerful yun. Pero ang tanong, paano naging makapangyarihan? Anong benefit mo sa'yo? Kasi ito tinuro ko lang sa simbahan. Pinako sa Kristo sa krus, naghihirap siya. Ano yung makukuha mong, okay? So yan pag-usapan natin ngayon, no? Agaya niyan, di ba kahapon, ang kaligtasan kay Kristo, paano ako maliligtas? Tapos ito, yung bilin niyan, tuwing Pasko, laging sinasabi na ito daw ay good news, mabuting balita daw to, na itong kapanganakan nito. Bakit naging magandang balita yan? Yun ang alamin natin ngayon. Okay, simulan natin dito, Sino ba si Jesus ayon sa tunay na gospel o yung gospel na tinuturo ng Biblia o yung bagong tipan na sinasabi? Sabi kasi dito, kung babasahin po natin ang Bible, sa Colossus po yan, chapter 2, verse 15 hanggang 23. Basahin ko na mabilis. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siyang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Isa-isay na natin yung mga verse. Ang sabi kasi dito, Colossians chapter 1, verse 15 to 23, nahati natin siya sa apat, yung mga sinasabi ng buong talata. Mula verse 15 hanggang 23, nahati ko siya ng apat. Una, tinalakay ni Apostol Pablo dyan yung tunay na kulay ni Kristo, kung sino si Kristo talaga, kung sino si Jesus, yan, yung ating pinanampalatayanan. Yung kanyang identity, yung kanyang ginawa para sa iyo at pagtanggap sa ginawa niya para sa iyo. Marami po mga simbahan, ang tinuturo lang ito, yung kanyang kulay at kanyang identity, pero hindi na ituro po yung may ginawa. Na wherein ayun yung sa krus. Ayun yung sa krus, di ba? So, paliwanag natin to, isa-isahin po natin. Una, ano ba yung totoong kulay po ng ating Panginoong Jesus, di ba? Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos. Si Jesus daw, na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nakikita. So, ibig sabihin,
Kung meron daw larawan ng Diyos, di ba ang Diyos po ay espiritu po siya. Hindi siya nakikita. Ngayon, kung gusto mong makita ang Diyos, si Kristo. Siya yung Diyos. So, ibig sabihin, dito pa lang, sinasabi na ito pa lang si Kristo na ito na ating pinaniniwalaan, Diyos pala to. Hindi siya tao. Bakit ko nasabing Diyos siya? Ang sinabi sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Wala. Nakikita man o hindi. Pati ang Spirit. Tingnan nyo, no, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at lupa. Post tayo rito. Manlilikha pala siya. Siya pala yung nag-create ng lahat ng nakikita natin sa daigdig ngayon. Yung mga nabubuhay ngayon. Tingnan mo yung buwan, sino gumawa niyan? O, sabi ng mga scientists, sulpot lang daw yun. Hindi. Hindi mapupunta yan dyan kung wala lang naglagay niyan. O, kaya tanong, sino gumawa niyan? O, pero sinasabi rito, si Kristo raw ang gumawa. Bible may sabi. Siya pala yun, siya pala yung Diyos na gumagawa. Amazing, di ba? Diyos siya, pero tanong, ba't siya namatay sa krus? Samantalang Diyos to. Anong meron, di ba? Sabi dito, no? Nilikha ang nasa langit at lupa, nakikita man o hindi. Meron palang created being na nakikita, yung nakikita na mata natin, meron palang hindi nakikita. Kaya yung mga sinasabi na may mga multo-multo, yung mga espiritu, totoo meron nun. Sabi dito, hindi nakikita eh. Pero sabi ron, meron palang nilikhaan Diyos sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita. At ang gumawa pala noon, si Kristo, si Jesus. So, totoo yung sabi-sabi na si Kristo ay Diyos. Tama sila, ito yon. Next, pati yung mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, ibig sabihin lahat pala ng nangyayari sa earth, siya pala namumuno niyan, ang lahat ng nilikha ng Diyos, ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yung pala ang ginawa ni Jesus. Ngayon, idalantad natin si Jesus. Sino talaga si Jesus? At ano yung pakinabang mo sa Kanya? Ang problema, marami tinuturo mga simbahan ngayon, sino lang si Jesus, pero never na piniliwanag kung ano yung ginawa niya para sa atin. Pangatlo, 17, siya ang una sa lahat, ang buong sansinukob na natili na nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng scientists na nagtataka sila bakit yung mga planeta sa mundo, eksakto yung takbo. Hindi pwedeng malayo ang araw sa Earth, o kaya yung Earth, o kaya yung araw, yung Earth, hindi pwedeng maging malapit niya, masusunog. Pag malayo, mag-yelo tayo, ice age. Bakit sakto? Calculation ng mga scientists, sabi, bakit sakto kaya yung umiikot ang Earth? Ibig sabihin, lahat ng mga planetang yan nananatili. Hindi lang yung planeta, pati pala yung buong galaxy, lahat ng galaxy, pati multiverse, universe, lahat yan ay umiikot. Ito yung sinasabi ron, kasi pag sinabing sa sinukob, yun universe ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya pala may may control. Pag-evolve ng ating planeta, paglubog ng araw, pagsikat, yung ating mga, basta lahat po ng alam nyo tungkol sa mga scientific. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang science sa Bible eh. Kasi ang science, pinapakita yung resulta, pero ang Bible, pinapakita kung paano nangyari. Kung sino may gawa nun, di ba? Next. Pangalawa, dito tayo sa kanyang identity. So, alam na natin ang kanyang tunay na kulay. Siya yung creator, siya yung gumagawa, siya yung Diyos. Pagdating dito, ano yung kanyang identity? Sabi dito na siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay ng mga mula sa mga patay, upang maging pangunahin sa lahat. Siya yung pinaka-head ng church o ng mga mananampalataya. Okay. Ito katotohanan na ang pinuno ng iglesia hindi mo tao. Hindi pastor. Ibig sabihin, hindi pastor na may-ari ng simbahan, hindi rin pare. Sorry to say. At mismo Santo Papa, hindi pa may-ari ng church. Sino nagmamay-ari? Ang sabi niya si Kristo. Kung may mali ba sa sinasabi ko? May mali ba? Kaya wag sana kayo ma-open. Now, bakit mo binabaliwala? Ibig sabihin, yung mga yan, Santo Papa, pare, ministro, pastor, oo, nandyan sila para maglingkod. Servant lang sila na. Hindi sila may-ari ng church. Kaya wag nilang sasabihin na sila ang may-ari ng church. Dahil ang tunay na may-ari ng simbahan, si Jesus.
Sino na naman ang tinataas ko ngayon, mga tol? Sino na naman? Si Kristo. Okay? So, dapat maging maliwanag yun. Na ito palang Kristo na to, siya may-ari ng simbahan. At ang katiwala lang po yung mga tuturo na yan, kung sino man. Kahit ako, hindi ako may nagmamay-ari ng simbahan. Katiwala lang po kaming mga pastor, kahit yung mga pari, kahit yung mga obispo, kahit yung Santo Papa mismo, hindi niya pwede sabihin siya ang may-ari ng church. No. Ang may-ari ng church, si Jesus mismo. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. O, pareho lang ito ng sinasabi kanina si Kristo ang larawan ng Diyos. So alam na natin ang identity niya, siya may-ari ng church. At saka pangalawa, siya yung unang binuhay mula sa mga patay. Si Kristo kasi namatay muling nabuhay. Ang unang binuhay, ang unang na-resurrect na hanggang ngayon ay buhay na buhay at magpakailanman, si Kristo pa lang. Pag sinabing si Kristo lang, wala na. Wala nang may umakyat pa sa langit na kasunod niya. Walang ganun. Si Kristo lang yung una. Kaya minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan manatili sa anak. Ngayon, eto na tayo sa pinaka-topic natin. Ito yung problema na hindi tinuturo ng iba. Ito po yung kanyang ginawa sa atin. Ano yun? Kung bakit siya napako sa krus, ito siya. Sabi dito, at sa pamamagitan ng anak, si Jesus yan, niloob ng Diyos na ang lahat ng mga bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Kamatayan ng kanyang anak sa krus. Sinasabi sa verse na yan na yung kalangitan daw at saka yung lupa na pagkasundo daw niya dahil sa pagkamatay niya sa krus. Paano nakipagkasundo? Ibig sabihin pala, ang tao pala at ang Diyos, ang tao pala, ayun na naman, ang tao pala at ang Diyos hindi pala magkasundo. Pero si Kristo yung namagitan. Ang hirap ko naman, paano makapaliwanag yun? Marami nangangaral ng ganyan, paano nila ipapaliwanag yan? Ayun yung gagawin natin ngayon. Napagkasundo daw, tapos magitan daw ng kamatayan niya sa krus. Kamatayan sa krus, paano naging powerful yan? Namatay nga siya sa krus, namatay nga siya. Oo, namatay sa krus, parang naging powerful yun. Okay, tanong pa rin yan, Ito tinan nyo, karamihan sa mga simbahan ngayon, babasahin niya, sa pag-aaral tungkol kay Kristo, hanggang origin at identity lamang, hindi pinag-aaralan po yung ginawa ni Kristo. Tinan nyo si Harold. Si Harold, may papagawa ako sa kanya. Gusto ko gawin niya yung air conditioner ko sa bahay. So ang tanong, kanino dapat ako magtiwala? Sa kanya o sa gagawin niya? Sa aircon ko. Para maayos ang aircon ko. Diba? Mag-isip kayo. So, specific, maayos yung aircon ko. Hindi sa kanya, kasi marami naman siyang ginagawa Siya carpentero rin siya problema ko, ang concern ko, aircon ko magawa. Saan ako magtitiwala sa kanya? Sa gagawin niya sa aircon ko, hindi sa kanya mismo. Kasi kung sa kanya lang, saan doon? Ganon din kay Kristo. Marami nang tininiwala kay Kristo pero hindi doon naniniwala sa kanyang ginawa na ang kailangan ng tao ay kapatawaran ng kasalanan. Doon na naman yan. Pagulo ka ng pagulo Ano ba ang meron nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Ano ba meron dyan? Tapos ano ba yung benefit ng sangkatauhan nung namatay si Kristo sa krus? Kasi dito nyo malalaman, nanay, kung paano tayo naligtas Kung paano ginawa ni Kristo nung tayo naligtas. Hindi pwedeng tayo maniniwala na naniniwala ang Kristo naligtas. Hindi, dapat natin maintindihan paano ba tayo niligtas. At bakit ganun ang prayer namin sa inyo kanina, ng prayer nyo kanina na tinatanggap lang namin yung regalo ng Diyos. Wala ka nang gagawin. Di ba? Parang ganun ang tanong Ulitin natin. Verse 21 to 22, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa ng pagiging masama. Dati daw ang tao malayo daw sa Diyos dahil sa paggawa ng masama. Ngayon, ano nangyari? Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos. Tingnan nyo, ang tao daw dati masama. Pero nung dumating si Kristo, naging kaibigan daw ng Diyos. Paano nangyari yun? Lahat ba ng tao yun?
Di ba? Hindi eh. Lahat, dati kaaway ng Diyos, pero dahil kay Kristo. Talagang lumalabas talaga na merong step, tao makasalanan, nung dumating si Kristo, hindi na naging makasalanan. So, ibig sabihin ba ngayon, at ang tao ngayon hindi makasalanan? Hindi. Ito yung pinag-uusapan natin. Kayo'y ginawang kaibigan ng Diyos na ngayon ay maiharap niya kayong banal at walang kapintasan. Ngayon ang tanong dito, paano mo tatanggapin yan? Paano naging bayani si Kristo nung napako siya sa krus? Tandaan niyo mga kapatid, hindi magiging bayani si Darna kung walang bato. Nanonood ba kayo na? Hindi magiging bayani si Superman kung siya ay Clark lang. Hindi siya magsasakatawang Superman. Ganun din si Kristo. Hindi magiging bayani si Kristo kung hindi siya namatay. Nagigit yun na. Kaya napakahalaga ng kamatayan niya sa krus na yung mensahe na yan. Yan. Napakahalaga po niyan. Okay? Ano ang connect ng pagkamatay ni Kristo sa relasyon natin sa Diyos? Tandaan niyo po, yung pinag-uusapan natin dito, relasyon po sa Diyos to. Kaya nga lang problema, nalayo tayo sa Diyos. Paano tayo nalayo sa Diyos? Edwin, ano ba yung pinagsasabi mo? Okay, sabi rito, no, sa Kanya, wherein si Christ yan, lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino daw? Na kay Jesus. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo ang binigay, ng Diyos tao upang tayo ay maligtas. Talagang si Kristo nga lang. Siya lang yung daan, wala na ibang daan, wala na ibang paraan, no choice ka. Wala kang choice, kay Kristo ka dapat dadaan. Ngayon ang tanong, paano ka dadaan kay Kristo? Ano ang kaligtasan? Kung may kaligtasan sa verse na yan, sabihin may mapapahamak. Actually, marami mapapahamak. Ano ibig sabihin ng Jesus lamang ang kaligtasan? Okay? Pasensya na kayo kung puro tanong muna tayo ngayon kasi kumbaga sa pagluluto nanay, nilalagay ko muna yung mga sahog, no? Hinihiwa ko muna. Piniprepare ko na ingredients. Mamaya natin lutuin. Kasi yan ang ingredients muna tayo para maintindihan talaga natin yung pinaka-core meaning kung bakit naging bayani si Kristo na napako siya sa krus. Ang issue dito ay yung relasyon sa Diyos. Nagkaroon ng depekto ang relasyon ng Diyos sa pagitan ng Diyos at tao. Ganun pala yun. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nagkaroon daw ng depekto ang tao. Sabi sa Romans chapter 5, 5:12 pala. So, sabi rito, no, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Yung kasalanan daw, kasi yung kasalanan na to, ito yung nagpahamak sa atin. Marami mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan daw ng isang tao, wherein si Adan to. Si Adan ang pinag-uusapan dito ayon sa topic. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan daw ng kasalanan nanay. Ibig sabihin nanay, ang kasalanan pala ng tao ang magdadala sa impyerno. Okay? So ano ba yung kasalanan na yun? Yung kasalanan, basta alam natin kung ano yung kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan. Ibig sabihin nanay, marami napunta na impyerno dahil sa kasalanan. Sa lahat ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala. So ibig sabihin, ito muna yung bad news, no? Bago yung good news. Ito yung bad news. Ang lahat ng tao, nanay, hanggang sa panahon natin ngayon, marami na pupunta na impyerno dahil sa kasalanan. Ano solusyon sa kasalanan? Ang tao, natural nagkakasala. Yun ang problema eh. Okay? So, paano yun? Sabi rito, no? Dapat natin maintindihan, ano ba definition ng kasalanan? Dapat hindi pastora magsasabi kung ano ang meaning ng kasalanan. Ang meaning ng kasalanan, sa Bible tayo titingin, sa banal na kasulatan, dito tayo titingin. Hindi sa sabi-sabi ng ibang tao, dito tayo titingin. Bible na Bible ho talaga ito. Nakikita niyo naman sa screen niyo talaga na walang daya to, walang ano. 1 John chapter 3 verse 4. Ang sabi rito, no, ang bawat nagkakasala daw ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ano ho ba yung kautusan? Para mas maintindihan natin kung ano yung kautusan, simple lang, paggawa ng mabuti. Bakit ko nasabi ng kautusan ay paggawa ng mabuti? Ang paggawa ng mabuti ay simple. Bakit ka nagiging mabuti sa harapan ng tao? Kasi sumusunod ka sa utos. Sabi nag-uutos sa iyo. Bakit ka sinasabing masunuring Kasi sumusunod ka sa utos. Okay? Ang kautosan o yung mabuting gawa, mabuti po talaga yan, nanay. Tandaan niyo po
Hindi po namin sinasabi na masama ang mabubuting gawa. Kaya nga lang, ilugar natin, ang mabuting gawa, mabuti po yan talaga sa kapwa natin. Subukan mo mga liwa sa asawa. Tingnan natin. Ano mangyayari sa atin? Pag nalaman niya ng asawa mo, yari ka. Adultery, nakakasuhan ka na, matutulpo ka pa, Sira pa pamilya. sira pa pamilya, galit sa iyong anak mo, galit sa ano mo. Kasi bakit? May kautusan. Pero kung ikaw ay tapat sa iyong asawa, mabuti po yun naman. Kaya nare-recommend ko sa inyo, maging mabuti kayo sa inyong kapwa. Okay. So yun po ang kautusan. Ang kautusan po ay mabuti sa tao. Kaya nga lang, may sinasabi ang Biblia, may problema kasi sa kautusan eh. Kaya, hatiin po natin. Meron tayong relasyon sa Diyos, meron tayong relasyon sa tao. Ito ang makinig kayo po dito ha. Relasyon sa tao, relasyon sa Diyos. Sa relasyon natin sa tao, kailangan natin maging mabuti. Wherein yung tinuturo sa atin ng Roman Catholic Churches. Kaya the reason meron tayong charitable institution, nagbibigay tayo, nanay, okay po yun. Pagpatuloy niyo yung ginagawa niyo para tayo ay kaluguran ng tao. Pero ito huwag kayong mabibigla dito sa mga sasabihin ko. Pero yung sasabihin mo na ikaw ay naging mabuti para iligtas ka ng Diyos, yun po ang hindi. Tapusin niyo itong video to, bakit ganun? Bakit ibig sabihin, maging mabuti pala ako, hindi pa yun ang base ng kaligtasan ko, hindi pala ako maliligtas. Hindi doon. Ang mabuti sa tao, pero sa Diyos, hindi. Ngayon, ang tanong, ano katunayan mo, Edwin? Tapusin mo to, Edwin, ha? Patunayan mo sa akin na yung mabubuting gawa ko ay hindi talaga para sa Diyos. Okay? Ito na, dito na tayo. Una, dapat kasi natin maintindihan tayo mga tao, simula nung nagkasala si Eva at Adan, ang tao po ay naging makasalanan. Ibig sabihin, kung naging makasalanan ka, makasalanan ka. Tayo mga tao ay makasalanan. Tanggapin natin na tayo makasalanan. Kahit anong gawing bait mo, sa mata ng Diyos, makasalanan ka. Ang paggawa ng mabuti, dapat natin gawin yan sa tao. Pero kung ipagmamalaki mo sa Diyos ang iyong kabutihan para iligtas ka, para pagpalain ka, yun ang kinokontra ho ng Biblia. Bakit? Basa tayo. Awit chapter 51, verse 5. Sabi rito, no? Nanay, ako'y masama na. Kailan? Buhat ng isila. Ano na? Makasalanan na ng ako'y iluwal. Nanay, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang. Sabi ng Biblia, hindi po si Edwin, hindi po ako may sabi, makasalanan na tayo. Ngayon, ano yung pagmamalaki mo sa Diyos? Okay? Mamaya yung solusyon, may solusyon dyan ha. Tapusin ito ha. Makasalanan ng tao. Ano pa? Ano pa sinasabi pa dito? Okay, basa tayo. Isaiah 64, verse 6 pala. Okay, ito. Basahin natin to ha. Lahat tayo. Sinong tayo? Tayong lahat. Tayong lahat. Tayo. Lahat tayo. Naging marumi sa harapan ng Diyos. Pag naging marumi, past tense. Ito sinabi ng Biblia, hindi ko may sabi, ang mabubuting gawa natin ay ano daw? Maruruming basahan daw ang tulad. Aray! Nonsense pala yung ginagawa ko sa Diyos, sa kabutihan. That is exactly what the Bible says. Hindi po ko may sabi yan. Nalanta tayong gaya ng dahon, tinatangay tayo. Yun ang dahilan kung bakit tayo mapupunta talaga ng impyerno. Okay? May solusyon dito mga kapatid, huwag kayong matakot. May solusyon dito. Okay? So, ibig sabihin pala yung mga mabuting gawa natin, parang basa, parang kailangan basahan. Ganun daw nga lumi tayo, nanay. Mga kapatid. Ganun pala tayo. So, tandaan nyo ito, pag natanggap nyo ito, magiging humble ka na eh, na wala pala. Kahit ano palang gawin ko sa Diyos, kahit
kahit anong ministry ko sa simbahan, kahit anong pagluluhod ko sa Diyos, kahit na naging mabuti ko para yun ay sabihin mo na ikaw ay para maligtas, para ikaw ay paboran ng Diyos, kung ipagmamalaki mo sa Diyos yan, pinangunahan na tayo ng Biblia, hindi uobra sa Diyos yan, tayo ay makasalanan. Okay. So ngayon, ano ang solusyon? Pero nanay, ito good news. Ito na yung good news. Roma chapter 3, verse 23. Ito na ngayon yung good news. Para magkaroon ng kabuluhan sa Diyos yung mabubuti mong gawa, itong kailangan mong gawin. Sapagkat, ang sabi dyan, lahat ay nagkasala. Walang sino man, wala. Wala kahit sino. Kahit Santo Papa, wala. Pag sinabing wala, wala nga eh. Kahit sinong tao nga eh. Kahit Santo Papa, hindi. Kahit pare, kahit pastor, kahit sino ka pa. Walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, ito yung good news. Ngunit, dahil sa kanyang biyaya, ito na, pumasok na yung word ng kagandahang loob, o biyaya o regalo. Sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan daw nino nanay ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanya. So, ito pala yun. Sa mata ng Diyos, kahit anong bait mo, hindi uubra sa Diyos, maiimpyerno ka pa rin. Pero, kung nanampalataya ka kay Kristo, ay, logic eh. Kung nanampalataya ka kay Kristo, ang sabi dyan nanay, pinawalang sala ka na. Napakadali lang pala. So, kanino ka dadaan? Para matuwa ang Diyos sa'yo. Kay Kristo. Kaya napakahalaga ng ginawa natin kanina na nampalataya tayo kay Kristo para tayo ay maging dapat sa Diyos. Sabi sabihin, ang mabubuting gawa pala natin, may kabuluhan niya sa kapwa natin. Pero sa Diyos, hindi talaga. Tanggapin na natin. Sabi na ng Biblia yan eh. Ngayon, para magkaroon ng kabuluhan sa Diyos ang buhay mo, kailangan mo manampalataya kay Kristo. Nakita niyo yung logic? Nakita niyo yung logic? No? Ulitin natin ha. Diyos, tao. Sa Diyos, hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti para matuwa ang Diyos sa'yo. Okay? Pero kailangan mo si Kristo para maging mabuti ka. Oh. Yun ang usapan eh. Para maging mabuti ka sa mata ng Diyos, kailangan mo si Kristo. Manampalataya sa ginawa niya para ikaw ay mapatawad. At sa mata ng Diyos, banal ka na. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, banal ka na sa mata ng Diyos. Kaya nga lang itong problema. Meron kang tao. Kapwa mo tao. Kailangan mo maging mabuti. Kailangan mong ayusin yung sarili mo, ayusin mo yung pag-uugali mo kasi may tao ka. Kundi, you will suffer the consequence sa tao. So, hindi po tayo nagtuturo na mabuso sa kasalanan. Kaya tunay na sinasabi kanina ng Biblia, na binasa natin, na si Kristo pala, pinagkasundo niya yung Diyos at tao sa mamamagitan niya. Dadaan ka kay Kristo. Lagi tayong dadaan kay Kristo. John 14:6. Sabi ni Kristo, ito may sabi, si Jesus to nanay Si Jesus, sabi niya, ako ang daan. Hindi iglesia, hindi simbahan, hindi si Virgin Maria, sinong tao, hindi si Muhammad, hindi sino. Sino ang daan? Si Jesus ang daan. Siya rin yung totoo, ang katotohanan. At ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, ito yun at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi saan daw nanay? Sa pamamagitan ko, si Jesus. No choice. Ngayon ang tanong, sino ang bida sa pinag-uusapan natin ngayon? Si Kristo. Ayun ang tinataas ko. Walang tinataas sa religion dito. Maiimpyerno kayo pag nag-born again kayo. Kaalaan mo ito, born again ito, maliligtas. Hindi. Kay Kristo tayo maliligtas, hindi sa born again. Diyos ang tinataas natin dito. Yun ang totoong gospel na hindi na ituro ng iba eh. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ito pa, Romans 6:23, ang ganda-ganda ng mga pangako ni Kristo sa atin, no? Kung sa Kanya tayo magtitiwala, sa Kanyang ginawa. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ito yung kasalanan, kaya nagkakaroon ng kasalanan dahil sa may kautusan. Ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon, ng ating Panginoon, na si Kristo Jesus. O yan.
Tapos, yung kaligtasan pala nanay, libre. O, gaya ng ginawa natin kanina, tinanggap natin kung pananampalatayanan lang natin, tinanggap natin, libre siya. Okay, another verse. Oh, John 3:16, alam na natin ito. So, okay na yun. Naintindihan na natin yun. Pareho din naman ng verse. So, balik tayo dito, no? Una, anong dapat mong gawin para mapasayo yung regalo na yun, na regalo daw ng kaligtasan, ang dapat mong gawin? Una, sabi dito sa 23, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay naging tagapangaral ng magandang balita. Tingnan nyo to, no? Manampalataya daw tayo doon sa gospel o yung magandang balita na wherein nasingit dito si Pablo. Si Apostol Pablo, nanay. Sa lahat ng mga apostol, si Pablo. Bakit kasi si Pablo ang tinuturo ng Diyos dito na doon daw tayo makinig? Kasi tingnan niyo po, nanay, no? Kung babasahin niyo po ang Bible, kung hindi po lahat sa Bible, tayo kausap. Meron dyan Hudyo, meron sa ating mga Hentil. Okay? Pag Hudyo, mga Israelita. Kaya kung mapapansin nyo, pag sinabi ng Bible na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, o kaya kailangan mo mag-alay ng tupa, kailangan mo magpakahirap, yan po ay para sa mga Hudyo. Kaya nga siya tinawag na Old Testament. Ngayon sa New Testament, dito tayo makikinig. Sa New Testament, wherein si Pablo ay nasa New Testament. Ngayon, bakit kay Pablo tayo dapat makinig? You know? Diba? Gaano ba kahalaga si Apostol Pablo? Kaya meron man tayong apostol talaga si Pablo. Bakit? Una, dahil si Pablo ay tinawag sa ating mga Hentil. Ang Bible, maliwanag na merong specific na apostol sa Bible na meron mang sinugo para sa ating mga Hentil, hindi mga Hudyo, ay si Pablo. Ang linaw dito, no? Romans chapter 11 verse 13, bilisan ko na lang. Ito naman sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Sino kausap dyan? Hentil, hindi Hudyo, hindi Israelita, tayo kausap. Ano sabi ni Pablo? Dahil ako'y apostol ninyo, pinagmamalaki ko ang aking tungkulin. So, ibig sabihin, ang apostol pala ng mga Hentil, tayo, mga ibang bansa, hindi Hudyo, si Pablo. Maliwanag din sa Galatians 2:7, sa halip kinilala nilang ako'y pinili ng Diyos upang mangaral sa mga Hentil. Tayo yun, tayong hindi Hudyo. Pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Pag sinabing Hudyo, Israelita yun, nasa bansang Israel lang po yun. Pag ikaw ay Amerikano, Hentil. Kapag ikaw ay Haponesa, Hentil. Kapag ikaw ay Pilipino, Hentil. Kapag taga-ibang bansa ka, hindi ka Hudyo, Hentil. Tayo ang kausap dito. At sabi dyan, nangaral daw siya sa ating mga Hentil. So dapat, kung ang Diyos ay pinili ng Diyos si Pablo para sa ating mga Hentil, ibig sabihin, nanay, kung magbabasa tayo ng Bible, kung meron mang kaligtasan na para sa atin, kay Pablo tayo makikinig. Okay? Siya daw yung, kasi nabanggit dyan eh. Sabi sa Timoteo, dahil dito ako'y pinili upang maging mangaral, apostol, tagapagturo ng pananampalataya, ng katotohanan ito para sa Hentil. Bible may sabi, ilang verse pa ba magsasabi na si Pablo ang ating pastor o ating katiwala ng Diyos na natin pakinggan? Ephesians chapter 3 verse 1, dahil dito ako'y si Pablo na naging bilanggo para kay Kristo Jesus, Panginoong Jesus, alang-alang sa inyong mga Hentil. Laging connected Pablo, Hentil. Ang mabuting balita na pinapangaral niya ay si Kristo ay pinatawad. O yun ang pangangaral niya. Verse 2, kahatulan ng Diyos balang araw ang ayon sa gospel Pablo. Sabi rito, saan ko napapaliwanag to? Pero sige, try natin. Sabi rito, in the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. Yung pinapangaral pala ni Pablo, darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Ang basihan ng ating paghatol ng Diyos ay ayon sa gospel ni Pablo. Ngayon, hindi ko sinasabing si Pablo ang tagapagligtas, si Kristo. Kaya nga lang, may sinabi si Kristo sa kanya, specific para sa ating mga Hentil. Okay? So ano yun? Galatians. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang magandang balita o yung gospel na pinapangaral daw niya ay hindi kathanan tao. Hindi ko to tinanggap mula sa tao. Hindi rin tinuro sa akin ng sino mang tao. Sino daw may sabi sa kanya, nagturo? Si Jesus mismo ang naghahayag nito sa akin. Kasi, sa Old Testament,
Hindi naging malinaw yung kay Kristo, naging malinaw yung pangangalat tungkol kay Kristo. Isa mga sinulat ni Pablo sa Bible, yung mula Roma hanggang Pilemon, tungkol yun po yun sa atin. Kaya kung mapapansin nyo, no, mayroong mga pastor na nagtuturo na kailangan mo raw maligtas para gumawa ng mabuti. May nagtuturong ganun eh. Saan ang basehan nila? Ang basehan nila hindi kay Pablo. Yung tinuturo ko sa inyo ngayon, ito yung gospel ni Pablo, na galing mismo kay Jesus Christ, sa tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Ngayon, alaman natin ang gospel na binigay ni Cristo kay Pablo para sa ating mga hentil. Una, ito yung gospel ni Pablo, matatapos na ako dito. Una, di ba ang sabi sa John chapter 1 verse 3 to 4, ang kasalanan daw ay paglabag sa kautusan. Okay? Kasi ang utos ng Diyos para ikaw ay maligtas. Meron kasing gatong Bible eh. Sa Old Testament, kailangan mong sumunod sa Diyos, gumawa ng mabuti para maligtas. Tinuturo talaga ng Bible yun, nanay. Pero yun ay Old Testament. Sa New Testament, kailangan mong manampalataya kay Kristo para kayo maligtas. Yun tinatawag na pag-divide ng Scripture. Kaya maraming mga nagtuturo na akala nila sa akin daw yun na kailangan mo sumunod sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos para maligtas. Pero hindi yun ang message sa atin. Ang message sa atin mga sa bagong tipan, iba. Bagong tipan na may bagong kasunduan na ang Diyos na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pinatawad ng ating kasalanan. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa last part na to. Sabi rito, no? Di ba ang kautosan mabuti? Pero may sinabi si Pablo. Ito si Pablo may sabi nito, hindi ako. Ito kontra to sa ibang religion. Romans chapter 7, verse 8 to 9. Eto, masasaktan kayo lahat dito. Mabibigla kayo, pero hindi po ako may sabi. Kayo na magbasa. Sabi dito, no, ngunit dahil sa kautusan, ano yung kautusan? Magawa ng mabuti. Ito kautusan to ng mga Hudyo. Kautusan na kailangan gawin mo to, kailangan mo gawin to. Yun po yung kautusan. Sabi dito, pero sabi ni Pablo dito, no, dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan, naging makasalanan daw siya dahil daw sa kautusan. Labo Tapos sapagkat, ito nanay sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Nagkakasala pala ang tao kapag may utos. Malalim na ho ito, pero the point is dito is, mahalaga dito na ang kasalanan daw ay nagmumula daw sa kautusan. Paliwanag mo si Edwin, totoo yung sinasabi mo, hindi naman ako may sabi, Bible eh. Okay? Walang kautusan. Ngayon ito maganda. Yan nyo Dati, para maging dapat ka sa Diyos, kailangan mo magpakabuti. Ganun lang yan. Old Testament. Kailangan mo magpakabuti para maging marapat ka sa Diyos. Pero sa bagong tipan, ng mensahe ni Apostol Pablo, dahil sa ating pagiging makasalanan, hindi natin kaya abutin ng Diyos dahil tayo ay masama. Kailangan natin si Kristo. Old Testament, kailangan mong gumawa. Ikaw gumawa. Sa New Testament, kailangan si Kristo ang gumawa. Ang gagawin mo is panampalatayanan. And I will show you verses na nagpapatunay yung kautusan na yan ay hindi sinasang-ayunan kahit din si Kristo mismo. Ito pag sinabing kautusan, gumawa ng mabuti para maligtas. Yun yun ang tinuturo nyo. Pero ito yung sinabi ni Kristo, no? Basa tayo sa Mateo 5:17. Konting tiis lang mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Mapakahalagang itong mensahe ito sa tanang buhay nyo eh. Kasi Diyos ang kausap nyo rito eh. Sabi ni Kristo, huwag ninyong akalain na perito ko upang ipawalang bisa yung kautusan. Ano yung kautusan na to? Gumawa ng mabuti para maraging marapat sa Diyos. At mga propeta, na parito ko hindi pa walang bisa, kundi tuparin. Okay. Ito na. Sa Old Testament, kailangan mo sumunod sa Diyos, sumunod sa utos, sumunod sa kautusan, para kayo maligtas. Ang sabi ng Biblia, hindi mo kaya. Makasalanan ka eh. Hindi mo kayang tumupad sa utos. Kaya ba natin tumupad sa utos? Kaya ba natin magpakabuti? Sabi sa Bible, wala. Hindi natin kaya yun eh. Ngayon, dumating daw si Christ. Ito na ngayon si Christ, pumasok na ito na yung bayani. Paano siya naging bayani? Pumasok siya.
sige, walang makasunod sa utos ng Diyos, ako ang tutupad. Ang tanong, sabi dyan, upang tuparin. Ang tanong, natupad ba niya? May sinasabi ba ang Biblia na si Kristo natupad niya? Yung utos ng Diyos. Okay, dito tayo papasok. Basa, Romans chapter 10, verse 4. Ito nanay, oh. Yan ang dahilan kung ba't tayo naligtas. Sabi nito, sapagkat, nanay, ito basa, si Kristo ang kaganapan ng kautusan o yung kautusan na gumawa na mabuti para maligtas. Siya ang gumanap. Tapos, ano yung resulta nung naganap niya na ang kautusan? Upang mapawalang sala, upang hindi ka na maging makasalanan sa mata ng Diyos. Ang sino man daw sumampalataya sa Kanya. Ang linaw ng Biblia, no? Mensahe ng Biblia. Diyan siya naging bayani. At ang pagtupad niya sa kautusan na yan, yung pinako din siya sa krus. Kasi alam niyo kung bakit, ano ba ang hinihingi ng kautusan? Ang kautusan, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. Eh, walang tao makakagawa ng mamatay para sa kasalanan. Una, makasalanan ka. Kaya nga si Kristo nung nagsakatawan tao siya, hindi siya dumaan sa sa pakikipagtalik ni Maria at ni Jose. By the Holy Spirit, nabuntis si Maria. Biro niyo daw, ang tahimik ng buhay ni Maria, ikakasal na siya kay Jose. Eh, meron silang kasundo na ikakasal, engaged na, biglang nabuntis si Maria. Tapos, siyempre, si Jose nainis. Sabi ko, nasalisihan yata ako, naiputan yata ako nito. Pero doon palang struggle na yung pagkapanganak ni Kristo eh. Pero ang sabi ng anghel sa panaginip, Jose, huwag mong hiwalayin si Maria. Kasi ang dinadala ni Maria ay si Kristo. Kaya nga siya dumaan sa virgin birth. Pinanganak siya ng isang birhen. Literally, kapag tayo, alam natin, kapag ang tao nanganganak, hindi na virgin yun. Kapag ang tao nabuntis, hindi na virgin yun. Pero si Maria, virgin. Pero nabuntis. Saan ang galing yun? Ang sabi ng Biblia, sa banal na spirito. Kaya doon dumaan si Kristo. Para pag niluha siya, wala siyang kasalanan. Para pag namatay siya, acceptable sa mata ng Diyos yung pagkamatay niya. Oh. Ngayon, nung pagkamatay ni Kristo, ano mangyayari? Eh, yan ang sabi, no? Upang mapawalang sala, sino? Ang sino mang, sino to? Sumampalataya sa Kanya. Saan tayo babagsak sa faith kay Kristo? Sino nataas? Si Kristo. Anong kaligtasan? Simple. Magtiwala ka dun sa ginawa niya sa krus, si Kristo. Kaya tayo naligtas. Na hindi ito tinuturo ng ibang simbahan. Pero ito yung totoong gospel. Di ba? Okay, next. Oh. Eh, paano yung mga religion na mahilig na sumunod daw sa utos ng Diyos para maligtas? Eto, nanay, no? Si Pablo na naman may sabi. Kontra talaga si Pablo din. Galatians chapter 5 verse 4. Ngayon, paano yung mga Kristiyano o born again o ibang religion na mahilig sumunod sa utos para daw maligtas, ayaw nilang tanggapin na ang kaligtasan ay regalo lang. Paano mangyayari sa kanila? Basa Galatians chapter 5 verse 4. Sabi rito, no, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan daw ng pagtupad sa utos. Sino itong kayo? Ito yung mga taong ayaw maniwala ng kaligtasan ay by faith lang, kailangan meron kang gawin. Ano daw? Sila, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At tinatanggihan, nire-reject nyo yung kagandang loob ng Diyos. Tingnan nyo, no? Ang Diyos, naging magandang loob ng Diyos sa atin. Nung sinubo niya yung kanyang anak, alam niyo mo ba ang Diyos Ama, masakit sa kanya yung anak niya na namatay sa krus? Masakit yun. Bakit pa nagpakahirap si Kristo sa kusang Kalbaryo kung pwede ka rin pala maligtas sa pamamagitan ng iyong sariling effort? Diba? Pero sabi dito, no, pag ganyan daw ang turo nyo,
Ito, tinatanggihan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At tinatanggihan ninyo ang ganda, yung biyaya ng Diyos, tinatanggihan nyo. Sa umagitan ng ano, yung magsikap kang maging matuwid o maging banal sa umagitan ng pagtupad sa utos o paggawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Again, usapang relasyon sa Diyos to, sa mata ng Diyos, ayaw niya ng kautosan. Ang gusto niya, biyaya. Pero sa tao, kailangan mong sumunod sa utos. O ano yun, aabuso ko sa kasalanan? Hindi. Pag sinabi ng traffic enforcer na beating the red light ka, o wag ka, sumunod ka nun. Kundi pag nag-beating the red light ka, magkakaroon ka ng apprehension, problema pa. Diba? So kailangan mo sumunod sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, wala nang madaling salita, wala nang batas ng Diyos. Kasi ito wala na nga tinapos niya nga niya ang kautosan, wala nang batas ang Diyos sa atin. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, magtiwala ka lang sa ginawa ko, sa krus. Doon papasok yun. So yun po yung dahilan kung bakit tayo niligtas si Kristo. At tinatanggihan ninyo. Yung mga taong gusto lagi, yung mga religion ang gustong gumawa ng mabuti para maligtas, ito yung warning ng Diyos sa inyo. Tinatanggihan ninyo ang kagandaang ng Diyos. Kaya pag sinabing inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo, pag namatay ka at hiwalay ka kay Kristo, saan mapupunta ka? Patay ka na. Kala natin yung utos ng Diyos para maging matuwid, para maging banal tayo. Hindi pala. Para lang, ang purpose mo, may gumawa na kasi nun si Kristo. Ginawa niya na sa krus. Kaya mo bang ipako sarili mo sa krus? Sige nga, hamunin ko yung mga sige nga. Kung liligtas mo sarili mo, pako mo sarili mo sa krus. Kailangan mabuhay ka maguli, Inahamon ko na yung mga pastor na gustong gumawa ng mabuti. Sige nga, ang hinihingi ng kautosan, mamatay ka sa krus. Kaya mo. Wala makakagawa nun Si Kristo na nakagawa, siya na nga gumawa Wala ka na ang gagawin kundi magtiwala ka doon sa ginawa niya sa krus. Ano ba yung ginawa niya sa krus? Nagbubuo ang kanyang dugo para patawarin ng iyong kasalanan. Kapag pinatawad ka na sa iyong kasalanan, ligtas ka na forever. Yun ang kaligtasan mo. Amen. Di ba? Isa pa, natapos na ako. Konti pa, kamuntis na. Tsaka pangatlo, ito yung sinasabi ng Old Testament na sumunod sa utos ng Diyos para maligtas, hindi ho sa atin talaga yun, sa mga Hudyo yun. Basa, saan sa Bible yan? Colossians chapter 2, verse 13, si Pablo may sabi na naman, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Sino daw to? Kayong mga hentil. Na ano daw na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos. Wala pala tayong kautusan. Hindi pala tayo inuutosan ng Diyos ang gumawa ng mabuti para maligtas. Ano para sa atin? Pinatawad ang ating mga kasalanan. Hindi pala walang inuutos ang Diyos sa atin tayo mga hindi Hudyo ayon sa Biblia. Okay? Ano gagawin natin? Ano ba talaga meron sa atin? Romans chapter 11 verse 30. Ito tayo, nanay, At dito na tapos. Noon kayo mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi wala tayong kautusan. Ngunit ngayon, kayo'y tumanggap lang ng habag. Naawa lang ang Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Ayan, nadidibay niya, Kayong hentil, eto sa inyo. Ito mga Hudyo, eto sa inyo. Iba talaga sa ating mga hentil. Ang sa ating mga hentil, kinahabagan. Ibig sabihin, sa madaling salita, habag ang gusto ng Diyos sa atin. May tuturing niyo bang regalo yung, ito regalo ko sa inyo, bayaran niyo na lang yung shipping fee. Regalo ba yun, Nay? Kayo magbabayad ng shipping fee, regalo ba yun? Hindi, regalo. Kung magre-regalo ka, dapat sagot mo na yung shipping fee. Re-regalo ko kinanim ng bulaklak, Pero nanay, sagot nyo na yung pa-deliver. Ano na? Regalo ba yon? Hindi ka na lang sa labas. Mas mahal pa yung pa-deliver, Dapat, kung talagang regalo, pati pa-deliver, walang kayong babayaran.
Ganun din kay Kristo, ang kaligtasan na hinihingi lang sa iyo, istanggapin mo lang yung kaligtasan na yung sa pamamagitan ng pananampalataya, wala ka nang ibang babayaran. Pero sa tao, kailangan mo may di ba? Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao, relasyon sa Diyos, okay ka na sa Diyos. Kapag nanampalataya ka lang kay Kristo, okay ka na, wala ka nang gagawin. Kahit na nakakagawa ng kasalanan, pinatawad niyo yun. Future, kaya nga pinatawad niya, pati future. Pero sa tao, kailangan mo sumunod. Walang grace-grace sa tao. Kailangan magtingin pa, basta. No mercy. Kapatid. Sa Diyos may grace na rin, sa tao may grace. Kaya balanse ang buhay. So, ganun po ang buhay ng Kristiyano. Hindi ko sinasabing huwag ka nang gagawa ng mabuti. Kailangan mong gumawa ng mabuti sa tao. Pero huwag mong ipagmamalaki sa Diyos yung ginawa mabuti dahil ikaw ay kinahabagan lang ni Kristo. Na yun ang dapat natin pananampalatayaan. Ang kaligtasan po natin ay base po doon sa ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo to, ang muling verse, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, paano daw tayo naligtas? Sapagkat dahil sa awa, pagkagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob, awa, biyaya, regalo, dahil sa awa, regalo lang ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos, kayo daw ay naligtas. So, magitan daw ng religion ba? Pagiging born again ba? Pagiging katoliko ba? Pagiging... Hindi dun eh. So, magitan ng pananampalataya. Kanino to? Kay Kristo. At sabi, at ang kaligtasang ito'y kaloob. Regalo. Wala kang gagawin. Ng Diyos, kaloob ng Diyos, ang linaw ulit, at hindi sa pamamagitan ng sarili, walang galaw ang sarili mo rito, wala kang ambag, wala kang iaambag. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. O, di ba? Pinag-usapan natin kanina na yung mga gawa natin, basahan nga sa mata ng Diyos. Kaya't, anong purpose? Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tandaan nyo, kahit na yan ang kaligtasan, faith by, we are saved by grace through faith, not by works. Pero, may verse 10. Ang sabi sa verse 10, sapagkat kayo nilang ng Diyos, lilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang, eto na yung good works, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin ng pinili ng Diyos para sa atin ng pamanguna. So, nililinaw ni Apostol Pablo sa atin, ang buhay Kristiyano pala, naligtas ka hindi dahil sa iyong gawa, kundi nananampalataya kay Kristo. Ngayon, sa iyong pagtanggap sa iyong biyayang ito, kaya yung kaligtasan na yun, nagbubunga ng kabutihan. Yun ang dahilan kung ba't tayo ng ministry. Kasi naligtas na tayo. Edwin, yung bang maggawa mong mabuti, wala bang may reward po yan sa heaven. Pagdating natin sa eternity, babayaran ng Diyos yung mabubuting gawa natin. Hindi ko alam kung paano mangyayari, pero ang sinabi ng Diyos, may kabayaran din yan sa eternity. So, anong reason para tanggihan niyo si Kristo? Lugi ka pa ba nun? Mananampalataya ka na lang, wala ka nang gagawin. O nanay, lugi pa ba kayo sa inaalok ng anak niyo sa inyo? Ba't ko pinapangaral to? Lugi pa ba kayo? Wala kang babayaran. Pinakain nyo lang siguro kami, napasarap lang yung luto. yun lang siguro eh. Kahit wala, okay lang naman eh. Pero bukod dun wala. Walang hinihingi ang Diyos sa inyong kapalit. At kahit kami, hindi kami humingi ng kapalit. Kasi kaya naman ginagawa to dahil mahal namin ng Diyos eh. Tsaka pangatlo, kaya kami napunta rito para mag-enjoy ka nga lang yung panahon. Hindi na sa amin. Kasamang hangin. Kasamang hangin. Pupunta sana kami ng kasagwa Kagsawa na. Pero, hindi na po. Okay lang. Ang mahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin na kahit isang tao man lamang o dalawang tao ang maligtas sa araw na ito, masaya na mo kami. Amen. At yun din yung nararamdaman din ng anak mo. Kaya pagpasensya niyo na anak ko kung sinikreto niyo sa inyo yung may dahilan po siya. May malalim siyang dahilan. Diba? So, yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. At nawa, ang tanong, kung may mga katanungan tayo, mamayang gabi magtanong-tanong tayo sa ating third session. Okay? Mamaya gabi ba? Mamayang gabi. Parang open forum. Magtanong kayo tungkol sa Bible lahat. Tanungin nyo
bombard din ako ng tanong. Sige. Meron kayo gusto yung tanong. Magta-topic pa rin naman ako mamayang gabi. Pero alam ko, no, mamaya pa-planchain pa natin ito ng maigi regarding sa inyong kaligtasan, na buhay Kristiyano, ano pa yung mga next na gagawin nyo. Yan po yung pag-usapan ngayong gabi. Pero ngayon, ano ang big idea ngayon? Ang big idea ngayon, yung napag-usapan natin, hindi basta-basta yung ginawa ni Cristo. Amen. Kaya pala tayo naligtas, kaya dahil pinalaya tayo sa kautusan. Kaya tayo naligtas, hindi dahil sa kasalanan, kundi siya yung gumawa para sa atin. Yun ang big idea. So, anong idea doon? Ang lapin lang natin. Recipient. Alam niyo yung tumatanggap ng regalo? Tanggapin mo ng regalo. Regalo yun eh. Hindi po totoo yung sinasabi ng religion na ang daming requirements para maligtas. Jesus. Kailangan mo raw magporsilyo. Kailangan mo tumulong para maligtas. Hindi. Yung mga yan, bunga. Bunga lang yan sa totoong gospel na tinuturo ng Pablo. Yung paggawa na mabuti, bunga. Save muna, then faith by faith, save ka muna. After nyan, good works. Eh, ba't tinuturo ng simbahan? Good works muna bago save. Baligtad, no? Kailangan mo daw gumawa ng mabuti para maligtas. Wrong. Ang tinuturo ng totoong gospel, you must believe first what Christ what has done, and then good works will follow, magbubunga na yun. Hindi ka na kailangan utusan na gumawa ng mabuti. Yes. Kaya ka sa amin, kami, tinuturo namin, hindi na namin tinuturo na ganito gawin mo, ganito gawin mo. Wala na. Kusa na mo yun, automatic ka nang gagawa ng mabuti. O tayo ba, may nagutos pa sa atin na magpunta tayo dito. O yun yung pag-asawang to, sagot nila yung kanilang ticket sa aeroplano. Meron ba nagutos sa inyo? Wala. Kaya nila ginagawa to, bakit? Because they are saved. Yes, amen. Diba? Hindi dahil man mga nangonsensya, hindi ko naman sila kinonsensya, hindi ko naman sila inano. Pati si Harold, pati lalo kami. Oh, wala. Wala nag-utos sa amin. Bakit kami gumagawa na mabuti? Kasi kami ligtas na. Yun ang motibo na. Ang tinuturo namin sa inyo dito, kapag na kay Kristo ka na, magkakaroon ka talaga ng tunay na peace of mind. Obserbahan nyo ito in the following next day sa pangyayari sa buhay nyo mula kayo. Makikita nyo magkakaroon kayo ng peace of mind. Mawawala yung mga takot. Mawawala po. So, mamaya, yun ang ating topic mamaya, no? About peace of mind. And doon tayo matatapos. But the meantime, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mahal ko rin po kayo sa Panginoon. Kaya ako ito sinasabi. Hindi lang si Denver, mahal ko po kayo. Dahil nandiyan kayo. Mga nilalang tayong tao. Kailangan ng kaligtasan kami. Hindi dahil para pagpalain, para... Pinagpala na kami. Pinagpala na kami. Inayos ng buhay, maganda na buhay namin, payapa ng buhay namin. Kaya nice namin i-share sa iba yung kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Tandaan niyo po, nanay, hindi kayang bayaran sa salapi ang kapayapaan ng pag-iisip. Peace of mind. Pag wala kayong peace of mind, kahit ano, marami mga mayaman na walang peace of mind, di ba? Marami mga punong-puno ng kasiyahan na walang peace of mind. Kailangan si Kristo, very nananampalataya kung na tinanggap niya ng ating Panginoon sa araw. Salamat po! Salamat po!